Hello mga ga, to this video ay gagawa po tayo ng no oven na OB cheese stick. Para po sa mga walang oven na gustong kumita dito sa ating recipe na ito, itong video na ito ay para po ito sa inyo. Obing-OB yung lasa at napakakintab at napakamabinta naman ito, kaya umpisahan na po natin. So dito ay gagamit lang po tayo ng 600 grams ng ating all-purpose flour or 4 in 1/4 cup dito sa aking cup measurements na 250 ml yung measurements cup na gamit ko. At lutuin lang po natin ito sa mahinang apoy at kailangan po ay tuloy-tuloy lang po yung paghalo natin. At pag umamoy na po yung lutong harina ay tama na po yan, wag lang po natin hintayin na ito'y mag-golden brown. At salain lang po talaga natin to kasi marami na pong bilog-bilog yung ating harina habang niluluto po natin kasi nag-moist po yung ating harina sa kawali. At dito gumamit lang po ako ng 200 grams ng ating refrigerated margarine or buttercup. At tunawin lang po natin ito mga ga sa mahinang apoy lang. At habang hinihintay po nating matunaw at lumamig po yung ating tinunaw na refrigerated margarine ay prepare na po natin yung iba pa po nating mga sangkap. So dito meron po tayong 3/4 cup ng ating white sugar, 1 teaspoon ng ating iodized salt at gagamit po tayo dito ng OB flavor na condensed. At dagdagan pa natin ito ng half tablespoon ng ating OB flavor syrup. At ito na mga ga, lumamig na po yung ating tinunaw na margarine. Ilagay na po natin dito at haluin lang po natin. At dito mga ga, para lalong sumarap po yung ating OB cheese stick ay maglagay po tayo ng 3/4 cup ng powdered milk. At haluin lang po talaga natin ito hanggang sa halos matunaw na po yung ating asukal na wala na po tayong makapa ng magaspang. At pwede naman tayo ditong gumamit ng hand mixer para po mapadali po nating matunaw po yung ating asukal. Pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung ating 600 grams na all-purpose flour. At i-mix lang po talaga natin ito hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients, hanggang sa mag-firm po yung ating mixture, hanggang sa makakreate po tayo na parang isang dough. At ito na mga ga, yung kanyang consistency, i-transfer na po natin ito sa ating mga paglalagyan. Pwede talaga tayong gumamit dito ng mga medyo malapad na plastic tupper. Total, hindi naman natin ito lulutuin sa ating oven. Mas maganda pag yung paglalagyan natin ng mga tupperware ay yung may takip. At ito mga ga, yung ating cheese stick, siyempre yung ating cheese stick ay hindi talaga yan masyadong makapal. Pero paglulutuin natin ito sa ating mga oven, siyempre lagyan natin yan ng baking. Paglulutuin sa ating oven ay may kaunti po itong alsa. Bali kakapal po ito ng kaunti. Siyempre, pag sa oven, lagyan talaga natin ng baking powder. At ito ay, siyempre, hindi natin ito i-bake. Ay, ganito lang po talaga kanipis yung ating cheese stick kasi ay wala po itong baking powder. At pagkatapos natin itong mapantay, ay yung natira po natin na condensed o beef flavor, ay ilagay po natin dito sa ibabaw para may kintab po yung ibabaw po ng ating cheese stick. Magtira po pala tayo mga ga ng kahit kaunti lang po ng ating OB flavored condensed para po may ilagay po tayo dito sa ibabaw. At kudkuran lang po natin ito ng cheese. At pagkatapos nito mga ga, takpan ko lang po ito ng cling wrap para hindi po mabasa. Kasi ilagay po natin ito sa ating freezer. Ginawa ko po ito ng gabi pagka kinabukasan ko po ito kinuha. Ayan, pagka kinabukasan, ang ganda na po ng ating OB cheese stick. Nag-set na po siya talaga. Maganda na po talaga itong hiwain. Ayan mga ga, tingnan po ninyo, napakakintab po. At ganito lang po kanipis yung ating OB cheese stick. At para sa may mga oven naman, kung gusto po ninyo
ninyo itong lutuin sa inyong mga oven, ay lagyan nyo lang po ito ng 1 teaspoon na baking powder. Yung ating mga measurements, yung ating mga ingredients ay parehas lang. Lagyan nyo lang ng baking powder na 1 teaspoon kung lulutuin po ninyo ito sa inyong mga oven. At gagamit lang po kayo ng malapad na tray or hulmahan or yung 11 by 16 by 1 or 11 by 15 by 1 para hindi masyadong makapal po ang inyong cheese stick. Ganun lang kadali. At pwede natin itong balutin sa ating mga colored cellophane. At kung bibili po tayo mga ng colored cellophane ay yung pipiliin lang po natin yung wala pong amoy. At mas maganda din po yung ibalot natin dito yung kulay puti dito na yung transparent plastic cellophane. At ang bintahan ko po dito ay 5 piso. Kayo depende na ho yan sa inyo, depende din sa laki ng inyong slice. Kayo'y magkusting lang bago po kayo magbinta. Sa pag-present po talaga natin, pwede nating balutin at pwede din ganito lang. At mga hanggang dito lang po yung ating video. Sana may natutunan. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!